Iniimbestigahan ng Commission on Human Rights ang pagkamatay ng 19 na individual sa engkwentro ng militar at NPA sa Negros Occidental. Kabilang sa mga nasawi ang 2 Filipino-Americans. Mula sa Quezon City, nakatutok live si Rafi Tima. Rafi. Ivan, isang candlelighting ceremony nga sinasagawa ngayon ng ilang grupo dito sa harap ng oblation dito sa UP Diliman para nga sa mga biktima ng nangyaring engkwentro sa Toboso, Negros Occidental. Ayon naman sa AFP ay na-turn over na yung lahat ng 19 na labi ng mga nasawi sa naturang engkwentro. Maririnig sa video ito ang matinding putukan na ayon sa Philippine Army ay engkwentro sa pagitan ng mga tropa ng Philippine Army at elemento ng New People's Army sa Barangay Salamanca, bayan ng Tobosa sa Negros Occidental noong April 19. Ayon sa Philippine Army, isang sundalo ang nasugatan. 19 ang nasawi sa panig ng mga umani rebelde. Kabilang ang kanila umunong leader na si alias Jong na may 1 milyong pisong patong sa ulo. Kabilang sa mga nasawi ang 2 Filipino-American, sina Lyle Prejoles at Kai Dana Renesorem. Ayon sa Philippine Army, mismong kaanak daw nila ang nagkumpirma ng kanilang pagkakakilanlan. Sabi ng bagong alyansa Makabayan USA, may dugong Pinoy si Lyle at isa umanong human rights advocate mula sa California sa Amerika. Nasa Negros Island daw siya para personal na saksihan ang hirap na dinaranas ng mga komunidad doon. Sabi ng Philippine Army, may mga ebidensya silang magpapatunay na armado at nakipagbarilan sa mga sundalo ang mga ito. Nahuli natin dun sa checkpoint. Sila rin ang nagsasabi na sila kasama mismo dun sa encounter, nakatakas lang sila. And kasama nila ito, yung mga namatay, kasama nila mismo na nakipagbarilan sa ating mga sundalo. Iniimbestigahan na ng AFP kung bakit may mga dayuhang kasama sa engkwentro. Gate ng grupong karapatan, hindi combatants ang 2 Filipino-American, community journalist na si RJ Ledesma, UP student na si Alisa Alano at 2 iba pang tinukoy nilang kabilang sa mga nasawi. Panawagan ng grupo, magkaroon ng isang independent investigation. May paniniwala po kami batay dun sa aming mga ulat na nakakuha sa Negros na ito ay isang massacre. Bukas daw ang AFP sa naturang investigasyon. Dahil very confident and sure na yung ating mga kasunduluhan followed the international humanitarian law, and as well we respected the rights of every Filipino people. So, and we follow the rules of engagement. Bakit kasama ng NPA? Whether or not na NPA yun, nandun sa enkwentro, you shouldn't be there in the first place. Sabi ni AFP Chief of Staff, General Romeo Brownor Jr., pinaigting nila ang kanilang operasyon laban sa NPA. Ang Commission on Human Rights, nababahala raw sa nangyari. Gumugulong na raw ang sarili nilang investigasyon. Hustisya at isang patas na investigasyon ang panawagan ngayon ng grupo dito sa UP para sa tinatawag nila ngayong Negros 19. Giit ng grupong ito ay hindi mga combatants ang kanilang mga dating kasamahan at tumutulong lang sa kanilang mga magsasaka sa Negros. Yan ang latest mula dito sa UP. Ivan? Maraming salamat, Rafi Tima.